So yun guys, welcome back dito sa channel natin. Ito na yung pinakahihintay nating review, no? Salamat at napagbigyan tayo. So ngayon, araw na to, gagawin na natin yung full review ng class na Wizard, no? Syempre, shoutout natin yung nagpairam sa atin, no? Yung nag-iisang batikan sa game dito sa server namin, no? Si Boss Dre. So tara, ilagin natin yung account niya, guys. Salamat at napahiram tayo. So eto, isa sa mga batikan na player to, guys, sa server namin, no? So bago natin umpisahan, syempre, yung nakasanayan natin, check natin yung mga latest video natin. Check natin yung mga nagpapa-shoutout, no? So, salamat dito sa sponsor natin, no? Napagbigyan tayo. Alisin lang natin yung background. Ayan. So, ayan guys, bago natin simulan to, no? Yung full review natin ng Wizard. Check natin yung mga latest video natin. Tara, shoutout natin itong mga bagong comment. So, yun ito kay at MU, ano ba to? MU Muko. MU code. MU code valid. Haha boss, para kang teacher magpayo. Astig, dapat pala talaga may goal. And then guys, totoo yun, sinasabi ko, no? Kasi pag meron kang goal sa karakter mo, sisipagin ka eh. Alam mo yun? Alam mo yung, minsan nga, kahit na inaantok ka pa, or ano, gusto mong bumangon para i-check yung karakter mo. Pag meron kang goal, no, promise. Halimbawa, goal mo yung mga joke sa GME. No? Minsan nag-a-alarm pa ako niyan eh. Pag, alam mo yun, makapag GME lang. So, alam mo yun? So, the best yun. The best yung tip ko na yun. Kailangan meron kang goal. Tapos ito at si Papa Lynch 13, salamat idol. TY din, bossing. Tapos ito si at Daddy Daw 6900. Di pa max inlay GL namin yan eh. Yung Choknut. Okay. Yung sinasabi niya siguro yung nakalaro nating GL sa sa 3v3 kahapon, yung 800 plus na GL. So grabe, 800 na siya, di pa max fluorite. So guys, tipin nyo. Ganun kasi talaga kahirap ng fluorite, no? Hindi naman talaga ganun kadaling magbuo ng fluorite na level 12. So, ang sabi niya, yung daw si Choknut, nakalaro nating GL, hindi pa daw max ang fluorite nun. Okay? Kasi ito si at Will, Will LM. Goal ko mabuo yung fluorites ko. Kaso hanggang mag-quit na ata ako. di pwede di makapaglabas pera sa larong to. Well, totoo yun guys, napakahirap kasi talagang bumuo ng fluorite. Legit. No? Ang ito guys, tip ko, sa mga new player na maglalaro, kung gusto nyong medyo mapagaan ng konti, yung paglalaro ng para makabuo ng fluorite. Kung meron kayong computer na pwedeng gamitin sa paglalaro guys, subukan nyong gumawa ng account. Papasok kayo sa new server. Okay, bagong player kayo. Ito sa mga new player tip gawa kayo guys ng 3 account magkakasabay. No, tapos syempre isa lang doon yung main character nyo. Mas maganda kung meron kayong buffer. Okay? Tapos yung isa, sabay nyo lang din farmer. Ang magandang pang-farm nyo na lang MG na lang siguro, no? Para mabilis mag-farm. Tapos kung ano man yung napipili yung main character. Para yung mga nalulute na fluorite nung dalawang nung dalawang class nyo, pwede nyo i-share, no? Pwede nyo i-share dun sa main character nyo. Tapos yung iba, ibenta nyo. Yung napagbentahan nyo, yun ang ibilin nyo ng fluorite ng main character nyo. Ganun. So, kung kaya nyo 4 na account, sabay-sabay, di mas okay. Isa yun sa mga tip ko, na medyo makakatulong sa inyo. Okay? So, ayun, nagreklamo sila. Hirap naman kasi talaga mabuo ng fluorites, guys. So, kung di kayo gagastos. Anyway, tuloy tayo kay MU Dark Lord. Lakas pa rin, Lods. Walang kuwas. Ano kuwas? Kupas siguro ibig sabihin. Chamba lang, boss. Chamba lang sa 3v3 natin. Medyo malakas lang yung kampi natin, Tapos eto, si at Natch, L5N, alright, bossing, maraming salamat. Thank you rin, boss. Boss Natch, Siguro nag-comment lang siya dahil sa nakaraang comment natin sa kanya, Tapos eto kay Juan Sanch, another solid boss. Yun, may pa-Gcash. Lang talagang Gcash yan, Ay, naano ko na to na shoutout ko na yata ito kahapon Itong mga na to So tara, pisahan na natin. Check natin yung notification guys, So eto guys, may nag-comment sa atin si Sino to?
Si at Ashba. Ashba. 2. Guys, English to. English yung nag-comment sa atin, foreigner. Sabi niya, hello. Why don't I see MG high levels? Pure Summoner, GL, BK, and DL. Okay. So, guys, foreigner na yun. Sinasakap na tayo ng foreigner, no? Sa mga content natin. So, Ashba. So, shoutout to Ashba. All I can say is, Magic Gladiators, Energy Magic Gladiators, and Energy, and STR Magic Gladiators, according to my past review to these classes, their skill talent is not that good compared to other classes. Okay, napapa-English pa ako sa iyo, ha. So now if you can watch the latest review for STRMG, the reason why it's not been picked by most players because I think that the class talent, the skill talent are not that good, no, compared to other classes. So I think that's one of the reasons. And another reason is they're easy to get killed. No, their defense is too low, and their HP too. So most classes don't choose Magic Gladiators in the late game because they are easy prey, no, in PvP or in PK. Okay? So English yun, ah. English yung nag-comment eh, so English natin. So yun, no? Shout out at Ashba. I don't know where you came from. Thank you for watching and keep watching, no? So if you can translate those videos to English, you will enjoy those reviews. Maybe you can learn some things, no, tips regarding those classes. Okay? So today, we're going to review a full review for Whis class, but in Filipino. Okay? Mauubusan ako ng English sa'yo. So guys, Tagalog natin i-review to. Mauubusan ako ng English na inayupak na to. So yan, tara! Umpisahan na natin. So guys, ang i-discuss natin dito sa full class review natin ng Wizard, syempre, mag-focus lang din tayo, no? Doon lang din ulit tayo mag-focus sa mga, ano natin, sa mga lagi nating nire-review. Ano nga ba? Stat allocation. Okay, tas yung mga skills na ina-upgrade nila. Class talent, okay, tapos skill talents. Subukan natin silipin yung Fluorite, syempre, yun ang parang pinaka ano natin, ano, bonus natin lagi sa class review. Tapos guys, napakahirap-hiramin ng Wizard, do. Gusto ko sana, kung alam niyo yun, habaan ko na tong review na to, isama na natin yung swiftness na Wizard, no. Kasi actually guys, gaya na sabi ko nga, gustong-gusto ko yung swiftness na Wizard pangontra sa Dragon Knight, eh. No, yung swiftness na Wizard. So, hindi ko alam kung anong build niya, no? Ito ni Boss Dre. So, shoutout natin again, Boss Dre. Boss Dre, ito na. Yung ano mo, pinakamalupit mong Wizard, no? Naka-prior set to, guys. Ang pogi ng karakter na ito. So, isa sa mga iniinisan sa server namin to. Gawa ng sobrang lakas ng PK. So, tara. Umpisahan na natin. Stat allocation. Ito na tayo. Tara. Umpisahan natin. So, eto yung stat allocation niya. So, sa madalas nating nakikita, no? Again, mas marami yung Agi kaysa sa energy. Pero hindi ko pa guys alam kung swiftness siya or tawag rito? Or magic damage, no? Ay, paano ko ba i-explain yun? Kasi, ganun eh. Swiftness kasi yung parang, ano eh, parang support type eh. Or parang, alam mo yun, di ba, ganun naman natin yung mga subclass, ganun natin sila binibigkas. Isang attack type, tsaka isang support type. Okay, so tara. Ang allocation niya, AG niya is 2-4, 1-4. Okay, attack speed niya is 296. Grabe attack speed nila, no? Parang naiinggit ako. Yung AG elf ko, guys, 3,000 megit ang, ano nun eh. Ang natawag rito. Ang AG nun eh. Pero ang attack speed ko is 222. Grabe itong mga to. Nga, silipin ko nga. Ako nahihiwaga na ako sa mga attack speed nila. Tataas ang attack speed nila, no? Wait lang. AGL ko, silipin ko nga. Oh guys, so 3,200 yung AGL ko eh. Pero ang attack speed ko 222 lang. Gawa nga lang sa weapon, no? Yung weapon ko kasi damage type siya eh.
yung Quiver. Anyway, guys, ang bilis ng attack speed nila, no? Para sa Wizard, napakabilis ng attack speed nito, no? So, 296 yung attack speed niya, mas mataas yung Agi. Okay? So, ang energy niya is 1636. So, yung energy doon kasi binabase yung magic attack, magic damage. Okay? So, clear ba yung ano natin? Clear ba yung stat allocation natin? So, kita nyo naman dyan, yung damage bonus niya is 73%. Damage absorption niya is 60%. So, tingnan natin, naka-gen 3 lang yata itong wing eh. Kaya siguro, 3.5. So, hindi, naka-gen 4 din siya. So, ito, ang wing niya, 52% damage bonus, tsaka 55% absorb. So, solid din, no? Basta hindi bababa ng 50, guys, solid. No? Basta isang 55, tapos hindi bababa 60. Solid pa rin. So, inano pala siya, naka-angel, kaya pala, ganun ang ano niya, mas mataas yung damage. So, tara! Puntahan natin yung skills, no? Puntahan natin yung skills ng mga wizard, okay? So, kung titingnan natin yung skills niya, hindi ko kasi guys ma-differentiate kung yung skill ba ng swiftness at ng magic attack is magkaiba eh. Pero parang pareho lang eh. Anyway, tingnan natin, makikita naman natin, no? So, energy ball, level 1. So, yung fireball niya, level 2. So, hindi niya in-upgrade ito mga to. Handheld thunder. Okay, so ito yung sinasabi ko sa inyong skill ng mga wizard na sobrang nakakainis. No? Ito yung mga skill talaga ng wizard. Ito yung kuryente. Magpakita ko sa inyo guys labas tayo. O, Boss Dre, ilalabas ko ipapakita ko lang yung mga skill. Ito guys, ito yung may red dragon. Ayan. May RD rito, sayang. Teka, i-share natin sa RD. So, ayan. Saan ba yun? Ayun, nasakit eh. Huwag natin tangkin. So, yun yung RD, no? Sa Noria. Ba't ko ba na-share sa natin? Guys, yun yung handheld thunder. Yun yung skill na, alam niyo yun, pag naka-swiftness, tingnan nga natin kung naka-swiftness siya. Naka-curious ako eh. So, hindi naman, naka-energy naman siya. So, mamaya natin i-discuss yung class talent. Pero yung kasi guys, yung skill na talagang nakaka-bad trip, no? Pag ikaw pag Dragon Knight ka, or siguro Grow Lancer, yun yung skill na talagang makakawala sa isang pwesto, no? Actually, kahit nga nung Archer, kahit yung AE, medyo na, yun, pag sobrang mabilis yung attack speed, nawawala niya sa pwesto. So, ay tuloy natin. Teleport guys, ito pinakamalapit talaga na ito talaga pinakamalapit na isa sa imba na skill, no, na matatawag sa laro na to. Itong teleport guys, grabe, ito ang kalamangan actually ng wizard sa Magic Gladiator. Okay, pareho silang magic damage, kaso kasi meron kasing pang in and out yung yung wizard eh. 'Di ba? Yung Magic Gladiator kasi wala namang invisible yung Magic Gladiator na energy eh. 'Di ba? STRMG yun eh. Tama ba ako? Hindi ako sure eh. Pero alam ko ang STRMG lang may hide eh. Okay? So ito talaga yung pinaka-imba na skill para sa akin. Napakalupit pag magaling ka alam mo yun, pag mabilis yung kamay mo na para kang Sigusyon, no? In and out. So cooldown niya is 7 seconds kasi level 4 lang. Kung ako guys, tatanungin, ile-level 7 ko to eh. So hindi ko alam malamang kung 6 seconds yung level 5. Ay malamang 5 seconds yung level 4. Ay level 6, no? Tapos level 7 baka 4 seconds na lang. Kung ako guys, mamax ko to. Promise. Paglalaanan ko to ng kasi ito yung ito yung kumbaga sa skill, game skill mo to, wala ka pa sa class talent eh. Sobrang solid teleport, no? Okay, tapos etong Meteor, so hindi nila ni-level up. Freeze, naka-level 4. So maganda rin kasi talagang i-level 4 to, gawa nga ng ito yung pang-stun nyo kumbaga eh, sa kalaban. So, hindi nagbago naman yung cooldown, kaya siguro talagang level 4 lang, no? So, ang pinakasilbi talaga rito, guys, pang lang talaga to, pang-stun, no? Alam mo yung pang-hold ng mga melee. So, solid yan. Okay, so ito, poison. Level 4 lang din. So, typical, guys, yung mga
Yung mga attack damage, hindi ko na binabanggit, no? Kasi normally naman yung mga attack damage talaga ng mga normal skill. Naglalaro lang siya sa 100, 120, 180 na siguro yung pinakamataas, no? So, ito, Red Dragon. Summons a Red Dragon to deal magic attack. Ito nga, 60% lang, oh. So, naka-level 2 lang siya. So, hindi siya pinrioritize. Twister, hindi rin pinrioritize. Evil Spirit, guys, ito yung pang AOE sa mobs, no? So, minsan ito yung pinagtatalunan kung ito ba yung magandang gamitin pang Devil Square o yung isa, yung Thunder. Sa Magic Gladiator, ibig sabihin. Ito Hellfire, pang AOE din, so hindi na ni-level up. So, ito, yung Aurora, no? Ito yung skill na ito yung binibili ng mahal, no? Ito yung parang Aqua Beam, Teka. Ano natin? Itag rito. Ito. Pakita natin guys sa inyo, no, yung Aurora. So, para sa new player na hindi nakakaalam, guys, ito yung talagang skill na binabato. Ayan, yung parang ray gun. Okay? So, nakita nyo ba? Ayan, no? Ray gun, o, ayan. Yan yung binibili nila ng mahal, no? Na level 4. Okay, tapos, balik natin, no? Baka, yun talaga yung setup niya. Aurora. Okay, Guardian Soul. So, hindi ko alam guys kung yung itong Guardian Soul is ulit. Balik natin, no. Guardian Soul natin, ha. So guys, hindi ko alam kung ano to, no. Kung hindi, buff pala to. Ayan, no. Generate sa mana shield that can reduce damage taken by 20%. Ito yung buff nila. Ito, pakita natin guys. Para sa mga new player, no, na hindi nakakaalam. So, mas magandang ipakita natin yung mga skill. Okay, ito yung, ayan yung shield, no? Tapos, ito yung Handheld Thunder. Ito yung Aurora. Ito yung Priest. Yan, yung pang, yung pang hold ng mga melee, no? Para hindi makatakbo or para pag hinahabol sila, alam mo yun, hindi sila maabutan. Okay? So, Pyroblast, ito yung common skill pag umatak siya. Level 5. So, 150 damage yung niya, 150% damage. So, pakita natin. Para sa mga new player, no? Kasi madalas yung mga nagtatanong sa atin, tingin ko mga new player to, eh. Ay, hindi yan. Naka-ES, eh. Wait lang, guys. Eto. Teka. So, hindi siya paano ko ba yan itong Pyroblast? So, kailangan sa isang mob lang, eh. Wait lang guys, ha. Okay, naka-meteor. Hindi niya ginagamit yung Pyroblast ba? So, hindi ko alam kung ginagamit yung Pyroblast, no? So, may Red Dragon. Ito natin. Ayan guys, yun yung Pyroblast. Yung para bumabagsak na puti sa taas. No? Okay, grabe bilis ng attack speed nito, no? Solid. So, yun yung Pyroblast na skill. Wala ako, Okay, tapos yung Pyroblast guys, kaya sinasabi ko siya, ito yung parang pinaka-normal skill niya, parang normal attack. So, pwede mo siyang pagpalitan actually. Yung iba, ginagamit Pyroblast, yung iba, ginagamit yung Handheld Thunder. Kaso, kailangan nyo siyang i-adjust dito. Sa autoplay. Kasi, tulad ito, pag chinek nyo kasi itong Handheld Thunder, ang mangyayari, yung Handheld Thunder ang pagaganahin mo, ganyan. So, Handheld Thunder naman ang magiging normal attack niya. So, kasi Red Dragon. Ayun, no? Guys, nakita nyo yung Handheld Thunder. So, ganon. Okay? So, para alam nyo lang. Kasi yung iba, baka maguluhan kayo. Yung iba gumagamit ng Handheld Thunder, yung iba Pyroblast. So, balik natin. Baka mapagalitan tayo na may-ari. Okay? Pero normally kasi guys, yung mga Handheld Thunder user, mga swiftness build sila, eh. Sila yung parang mga... Anyway, madidiscuss natin after nito. Okay, so tuloy natin yung skills, guys. Pyroblast. So, ito yung Flames of Destruction. Hindi siya naka-level up. Naka-level 1 lang pa siya. So, tingnan natin yung ito na yung skill sa class talent. Blizzard, level 2. Sorcerer Possession, level 2. Malamang ito na yung mga skill sa class talent, no? Meteorite, level 2. Okay? So, hindi ko alam kung medyo mabilis yung pagkakano ko sa inyo ng mga skill, no? Pero, yun yung skill niya. Guys, okay?
tara puntahan na natin yung class talent. Okay, so dito na tayo sa pinaka madalas natin talagang napag-uusapan. So eto, so gaya na nga ng sabi ko, so energy type siya. So sa baba yung swiftness, mamaya natin i-discuss yung swiftness, no? So gaya ng mga typical attack class, so eto yung hit up, okay? Max attack, min attack. Eto na yung first skill, tara, pag-usapan natin. First skill, Sorcerer Possession. Increases own min attack by 10% for 15 seconds. So, buff siya. Okay, so buff to. Kasi, tingnan nga natin, guys. So, anong gagawin niya pag binap niya yun? Wait lang ha. Ayusin nga natin, ano. Teka. So, tingnan natin kung... Wait lang. Pakialaman natin ng konti yung ano ni Boss Dre, no? Para makita natin. Hindi kasi siya nakalagay dito eh. So, ano natin, no? Palitan natin saglit. Boss Dre, galawin ko ng konti. Para makita lang, ano? Ipapakita ko lang kung anong gagawin pag pinindot yung skill na yon. So yun. Yun yung buff na nakikita natin na mag-i-increase pala ng min attack niya. Nakikita ko to guys sa EP, no? Pag nakikita ko nagbabuff muna yung mga... Alam mo yun? Yung mga karakter. Pag nakita nyo yung buff na yan, yung pala yun, ibabuff nila yung min attack nila. Okay? So, itong buff na to, ito yung shield. Okay? Yung nakikita yung aura, yan yung shield. Ito naman pala, ito yung pampaboost ng attack. Okay? So, ayan, malinaw na ha. So, at least nakita natin. Balik natin yung skill niya at baka tayo mapagalitan. So, ano nga yung nakalagay dyan? Handle Thunder. Yun. Tapos, balik natin dito. So, yun. At least guys, nakita nyo, no? Na... ganun yung ginagawa ng ganun yung ginagawa ng skill na yon. Para lang malinaw. Okay, balik tayo. Ay, sorry. Mali tayo ng pindot. Okay, so yun yung skill guys, no? So, solid nga. Solid pala tong skill to. Buff pala siya. So, tara. Move tayo sa next. Int up. So, gaya ng natural na combo up. Normal yan. Ito naman. Crushing. Okay, all skills have a 5.20% chance to deal 220 damage. Grabe naman tong buff na to. Guys, itong buff niya, nakalagay, all skills, guys. So, ibig sabihin, lahat ng skill nyo, kung 180, 120, 150, yung mga skill na binanggit natin kanina, lahat siya madadagdagan ng 220%. Kaya palang sakit eh. No? Grabe pala skill din talaga ng wizard, no? Kaya guys, sabi ko sa inyo, mahirap magsalitaan kasi dito di natin nare-review yung mga yung mga klase. So isipin nyo guys, yung Handle Thunder, kung 120 siya, magiging 320. Ay magiging 220, 340. No? Yung damage niya. Gawa ng skill na to. At ang pinag-uusapan natin is level 2 sa bagay, hindi umangat yung niya, yung kumbaga naka-pitch yung damage niya sa 220%, pero yung chance niya tataas. Chance lang. Putragis. Akala ko talagang grabing pag binap yun eh. So para siyang passive, no? Para siyang passive skill na meron kang chance. So maliit lang naman pala yung chance. So hindi naman siya sobrang OP. Akala ko kasi talagang kada bato ng skill eh. Pero malaking bagay to guys ha. Isipin nyo kung 220% ang iaangatan lahat ng skill. Paano kung mag-trigger to dun sa mga malalakas na skill niya? Okay, so ito na. Papunta tayo sa exciting part. Yung third skill na sinasabi nilang 900%. Tingnan natin. So, typical yung Pyroblast. Upgrade, no? Ito naman yung talagang ina-upgrade sa mga class, sa mga attack class. So normally itong nasa gitna lagi yung pinakamagandang upgrade, Aurora upgrade. Ito kasi pinakamataas yung damage eh. So tingnan natin ulit kung ilan nga damage ng Aurora. So 360 nga lang guys, oh. Medyo mababa pa lang damage ito, no? 360. So wala siyang skill na kagaya ng Fatal Strike na halos 400%. Wala nga. Ulitin natin. So wala pa lang skill yung wizard na gano'n na 400%. So gano'n niya binalas. Kaya siguro mayroon siyang skill na sinasabi nilang 900% na makikita natin ngayon, no?
So, wait lang. Anuhin natin. Wait lang guys ha. Tara. Nandito na tayo sa last skill, no? Pero kung titingnan natin, medyo balanse pa yung mga damage ng wizard, no? Hindi siya ganun ka-burst. Pagkakumpara dun sa mga previous na class na ni-review natin, no? So, ito kasi min attack niya yung, min attack yung binabap niya. Ito hindi naman max attack eh. Which is okay din. Pero ito, maliit lang yung chance, no? Anyway, tara, tingnan na natin yung last skill. Ito yung controversial skill eh. Ito yung gusto ko talaga makita kung 900% ba talaga. Tara. Ayun nga. Eto nga. Totoo nga. Totoo nga ang hula. So, eto guys. Siguro yung level 1 yung 900%. Ito yung level 2 niya. Deals a total. Okay, a total of 945% damage to the target. And attack for 72% damage to the surrounding enemies within 3 seconds. Okay. So, hindi siya isang full blast. Kaya pala. Okay, ito kasi guys na meteorite. Ito yung parang skill na, parang may circle na babagsak sa inyo eh. So, kapag nandun ka sa circle, halimbawa, na-stun ka, no? Tsaka ka nabagsak ka ng meteorite. So, ang pinakamaganda palang gawin dito, ma-stun nyo muna yung kalaban nyo, tsaka nyo bagsak ng meteorite para masalo niya ng buo. Di ba? So, ganun yung pinakamagandang sa skill na to. Kasi, sa nababasa ko, within 3 seconds, so ibig sabihin, hindi isang bagsak na pag tinamaan ka. No? Kumbaga, 3 seconds kasi yung duration ng bagsak ng meteorite doon sa circle. So, kapag nandun ka, ng 3 seconds, so doon mo masasalo yung doon mo masasalo yung full na 945% damage. So, parang divided by 3. Okay, per second, parang 315% yung damage per second. So kaya hindi rin siya ganun ka kumbaga pag nakaalis ka dun sa circle, pag hindi mo nasalo yung buong 3 seconds, hindi ganun kataas yung damage na marireceive mo. So balance pa rin, hindi rin siya ganun ka-off kasi kung itong skill na to 900% at isang skill lang gaya ng halimbawa tawag dito ma-freeze ganun, tapos pag freeze sa'yo ganun kalaki mababawas, yun yung masakit, di ba? Pero kung ganyang damage over time, hindi damage over time, parang tama, damage over time kasi 3 seconds eh. So, hahatiin sa 3. So, masasalo mo lang yung 900% na damage kapag nandun ka sa circle ng 3 seconds. Okay. So, malinaw yung guys yung 945% na damage, level 2 lang. So, malamang yung higher level, tulad yan, level 3, 990. So, baka mas mataas yung higher level. Hindi nyo siya matatanggap ng isang full blast. Okay, so, kasi yung meteorite guys, pag bumagsak naman yung meteorite, wala namang stun yun tsaka wala ring slow. So, bawa, naglalakad kayo, or tumatakbo kayo, or hinahabol nyo sila. Pag binagsakan kayo ng meteorite, pag umalis kayo dun sa pwesto, hindi nyo matatanggap yung ganong kalaking damage. Okay? So, at least balance, hindi naman pala siya ganong ka-OP. Yun ang ibig kong sabihin. Kasi, may nag-comment sa atin nung sa Dark Lord yata na, di ba kasi sinasabi natin parang OP yung skill ng Dark Lord? Tapos parang may nag-comment nga na, ayun nga, nasa Wizard nga daw 900%. Kaya parang ako na, parang ang laki naman sobra. So yun pala, 900% divided by 3 seconds pala. Okay, so parang 330. Okay? So tara guys, move tayo sa skill talent. Okay, so itong skill talent natin para sa magic type. Guys andaan yung magic type ng pinag-uusapan natin. Eto na! Ito yung unang skill, Aurora. So, ano yung T1 niya? Isagad natin ng level 15 kagad. Okay, wait lang. Aurora, pero ang sinasabi niya is level 15. Enchanted by Sorcerer Possession, Aurora deals 7.5 more damage. Okay. So, komplikado tong skill na to. So, Aurora yung skill, pero yung T1 niya, sinasabi niya, kapag buff ka, kapag binap mo yung sarili mo, nung Sorcerer Possession, so kapag nakalimutan mong mag-buff, okay? Halimbawa, hindi naka-auto yung buff mo na yon. Tingnan nga natin kung auto yung buff na yun, guys. Tara, tingnan natin. Tingnan muna natin dito sa settings niya kung naka-auto yung... Okay, so naka-check. So, tingnan natin kung magbabuff siya nun. Okay?
So, tingnan natin guys ha. Wait lang. So, hindi siya nag-auto buff eh. So, kailangan yata manually buff mo yata siya. Wait lang guys. Pakita natin. Balik natin ulit, no? Okay? Or may duration siya kung gaano katagal. Wait lang guys, basahin na rin natin para malinaw, no? For 15 minutes eh. Increase own main attack. For 15 minutes, ganun katagal. Okay, so good pala siya. So ganun katagal pala yung ano niya. Nga lang, hindi siya auto buff siguro eh. Wait nga, ano nga natin flow rate niya. Wait lang guys ha. Tingnan lang natin kung... Yun na, naglag. Yung ginagawa ko guys, nire-reset ko yung flow rate niya para ano para tag rito. Yan, para lang mawala yung buff. So hindi na wala yung buff niya. Tingnan nga natin kung anong buff pa nandito. Sorcerer, meron pa rin. So guys, hindi ko alam kung auto buff yung Sorcerer Possession, no? Kasi na-buff natin eh. Or logout tayo sa game para mawala yung buff. Anyway, mamaya, no, pag mababa yung ano, may 16 minutes pa siya. So siguro pag bago matapos yung ano natin, subukan natin. Okay, ito, balik natin yung skill niya. Baka tayo mapagalitan. Hanel Thunder. Ayun. Tapos ganito. Okay. So yun guys, malinaw yung ano skill talent niya. Aurora yung skill talent niya. Aurora na skill. Pero, connected siya dito sa Sorcerer Possession. So magkakaroon ka lang ng additional 7.5% damage kapag nakabuff ka ng Sorcerer Possession. Okay? So sa mga bagong player, siyempre sa mga lumang player, malamang alam na nila to. Pero sa mga new player na makakanood nito, ganun yung skill. Ganun, medyo komplikado siya ng konti. Pag nakalimutan nyo mag-buff or hindi kayo nakabuff ng Sorcerer Possession, hindi madadagdagan ng 7.5 damage yung Aurora nyo. Okay? O tara, move tayo sa T2 guys. T2, so ganun pa rin. Enchanted by Sorcerer Possession, Aurora triggers superiority strike against players with over 95% HP. Okay, parang kagaya dun sa Dark Lord. Na kapag yung HP ng kalaban nyo is 95% up, okay, magkakaroon ng damage ng parang magdo-double damage yung Aurora. Okay guys, gets nyo ba? Parang kagaya ng Dark Lord to, di ba? Yung magdo-double damage yung ibon kapag yung HP ng kalaban nyo is 95% up. Ibig sabihin, pag full HP ng kalaban, ganun magti-trigger yung Aurora nyo. Okay? Nagigets nyo ba? Sana nagigets nyo, no? Yung ibig sabihin, again, yung skill Aurora. Pero kapag nakabuff kayo ng Sorcerer Possession at yung kalaban nyo is puno yung buhay or more than 95% yung buhay, yung Aurora nyo may chance na mag-trigger ng 1.5 damage or almost double damage. Parang 2 beses titira yung Aurora nyo. Ganun yung damage na mangyayari sa kanya kasi 1.5 almost 2% na rin yan eh. Alam mo yun? Almost times 2 na rin yung 1.5 eh. Yun ang ibig ko sabihin. Okay, so sana naiintindihan nyo, no? Para siyang kagaya sa Dark Lord. Ganun na lang kasimple. No? Na kapag yung buhay ng kalaban nyo is mataas, tapos Aurora ang unang pumalo sa kanya, tapos buff kayo ng Sorcerer Possession, yung Aurora niya, 2 times yung damage. Parang ganon. Okay? Kasi 1.5 damage siya eh. So, gawin na natin 2 times. Ang hirap pa i-compute yan eh. Mahirapan pa tayo i-compute. So, okay, tara, T3 tayo guys. So, sana naiintindihan nyo yung paliwanag natin, no? Okay. Ito yung T3 niya. Triggering superiority strike. So, parang karugtong siya nung kanina, no? Has a 100% chance to reset the City of Aurora. Okay, So, guys, malupit yung T3, Parang 3 beses kayo mag-a-Aurora nito. Di ba? Kasi, guys, itong T3 ng Aurora na to, guys, solid. Guys, so ibabalik ko sa T1 yung ipapaliwanag ko rin na mabuti, Yung skill talent na Aurora, okay? Kapag nakabuff kayo,
kapag nakabuff kayo ng Sorcerer Possession, yung buff niya, okay? Unang-una mangyayari, tataas yung damage ng Aurora nyo. Madadagdagan ng 7.5%. Okay? Pag nakamax yung tito nyo, ang mangyayari, pag full yung HP ng kalaban nyo, may chance na ay magiging 100, magiging double damage. Okay yung Aurora nyo, kasi 1.5, i-consider na natin double damage siya, ibig sabihin. Tapos yung T3 niya guys, kapag nakamax, magre-reset, yung cooldown ng Aurora nyo, magre-reset. Ayun no? So, ang mangyayari niya, kapag nag-reset syempre yung Aurora nyo, titira ulit kayo ng Aurora. So, parang tatlong Aurora yung ibabato nyo in 2 seconds. Parang ganun. Okay? So, guys, sana na nagigets nyo, no? Ang pinaka simpleng paliwanag dito, kapag nag-buff kayo, okay? Nung buff nyo, which is yung Sorcerer Possession, okay, syempre, natural naman, nagbabuff naman kayo bago lumaban ng PvP, di ba? So, halimbawa, makikipag-TD kayo. Kunyari, pag puno yung buhay ng ka-TD nyo, okay, yung Aurora nyo na skill, 3 beses nyong maibabato. Parang ganun yung pinakamadaling paliwanag kung naguguluhan kayo. Okay, kapag nakamax yung T3 nyo, okay, hindi kasi nakamax yung T3 niya eh. Ang nakamax sa kanya is yung second skill eh. Okay? So, hindi ko alam kung ba't di niya minax yung Aurora niya, which is para sa akin ito yung masakit. Pero hindi pa natin nare-review yung second skill. Yung Pyroblast. Okay? So, sana guys, naintindihan nyo yung Aurora, no? Yung T1. Solid yung guys. Sipin nyo 3 beses nyo ibabato yung Aurora. Tara! Doon tayo second skill. Move tayo second skill. Pyroblast. Okay, yung T1 ng Pyroblast. So, enhanced by Sorcerer Possession. So, ganun din guys, no? Kapag buff kayo ng enhanced Sorcerer Possession na buff nyo, Pyroblast deals 3.75 more damage. Ang baba, ah. Anyway, kasi parang yung normal attack eh, kaya parang malaki na yung 3.75. So, goods din. Okay, sa inyong T1. So, ibig sabihin guys, napakalaki ng silbi ng buff, nung Sorcerer Possession na buff. So, parang kailangan talaga bago kayo lumaban, mag-buff muna kayo. Okay? Huwag nyo kakalimutan mag-buff. Okay, T2. Level 5. Enchanted by Sorcerer Possession, again. Okay? Pyroblast. Oh, ba't napunta sa Okay, tama. Pyroblast additionally deals 25% splash damage to nearby players. So, para magiging AoE siya. Okay? So, yung splash damage niya, deals 25. Sa bagay, AoE naman talaga yung Pyroblast eh. Ibig sabihin, madadagdagan lang 25% yung damage. Okay? So, yun yung T2 niya. Okay? So, tara, T3 tayo. Okay, T3. Level 5, Pyroblast damage now splashes to 3 more enemies and splash range is moderately increased. So, lalaki yung range ng Pyroblast. So, guys, para sa akin, no? So, hindi ko alam kung bakit ito yung choice niya na i-upgrade. Pero kung ako tatanungin nyo, mas pipiliin ko yung Pyroblast. No? Kasi burst damage yung Pyroblast eh, itong T1 eh. Anyway, ito yung na-open niya. Ibig ko lang sabihin, kung ako ang tatanungin, okay, kung ako yung gagamit ng wizard, mas ipa-priority ko tong Pyroblast. Gawa nitong T3. No? Para sa akin lang naman. So, syempre, magkakaiba tayo ng iba-iba player. Si Boss Dre, napili niya tong, siguro, hindi pa kasi natin nakikita yung yung pangatlong skill eh, which is yung Meteorite. Anyway, nabanggit ko lang na kung ako ang papipiliin, mas uunahin ko tong i-max, yung Pyroblast. Okay? Tip ko lang sa inyo guys, no? So, pero goods din naman yung Pyroblast. Pero para sa akin yung Aurora. Pyroblast ako ng Pyroblast eh. Kung ako papipiliin, mas iuunahin ko yung Aurora, i-max yung T3, kaysa sa Pyroblast. Although, syempre, depending nga sa player, nasa inyo pa rin. Kumbaga, according lang dun sa nababasa ko, parang mas maganda siya unahin yung Aurora. Anyway, tara, move tayo sa pangatlong skill. Meteorite, okay, T1, level 15. So, damage 15%. So, typical, no? Normally, ganito yung binibigay. Ito na tayo sa T2. So, tingnan natin, guys. Level 5. Okay, each time Meteorite deals damage, has a 100% chance to reduce CD by 1%. Okay.
So, gaano ba katagal yung cooldown ng meteorite? Tingnan nga natin, guys. 60 seconds. So, bababaan niya lang ng 1%. So, parang, bay natin tumama lahat. So, 3 seconds, maging 57 seconds. Parang hindi ako satisfied. Bababaan niya lang yung bababaan niya yung cooldown ng 3 seconds. Kasi, ayun, no? Each time meteorite deals damage. Has a 100% chance to... So, bababaan niya yung cooldown. Okay din. No? Okay din. Pero siguro, mas okay siguro yung meteorite kung may burn. No? Tingin nyo guys, or may stun, or ano yun, may slow. Parang sa akin, mas cool yun. Anyway, di pa natin nakikita yung T3. Puntahan muna natin yung T3 bago tayo mag-judge, no? Tara, T3 tayo. Okay, T3 level 5 meteorite now. Attacks 3 more enemies. And its attack range is moderately increased. 3 more enemies. Okay. So, parang pag nasa loob sila ng circle, parang pati yung kasama dun sa circle na iba, madadamay. So, ibig sabihin, yung meteorite pala, hindi pala siya AOE. Kung sino lang yung tinira mo, siya lang pala yung madadamage kapag hindi siya naka T3. Ganon. Parang ganon yung pagkakaintindi ko. Ayun, no? Meteorite now attacks 3 more enemies. So, ibig sabihin, kapag hindi pa naka-level up tong T3 nyo ng meteorite, ibig sabihin, kung sino lang yung tinira niya ng meteorite, yun lang ang madadamage. So, yung mga katabi, hindi siya madadamay. Hanggat hindi nyo na mamax to. Okay? So, yun o, yun yung skill talent ng wizard. Okay. So, all in all, parang goods naman, no? Yung cooldown, tsaka tong T3. Hindi nakapagsalita no? Pero para kay sa akin parang ano yun, okay lang. Okay lang, hindi siya ganoon ka alam yun, parang hindi lang siguro gano'n siya ina-expect ko, no? Hindi nakapagsalita Pero all in all, goods naman. Pero para sa akin, dito sa skill talent, parang mas okay yung Aurora. Yun para sa akin parang mas okay yung Aurora. Doon sa mga skill talent na nabanggit, no? Kasi yung meteorite, babawasan niya lang yung cooldown. Guys, ang cooldown nito, mababawas mo 3 seconds lang Sabihin na natin 30 seconds na. Matagal pa rin yung 30 seconds, no? Na cooldown. Kumbaga, kung ang ginawa sana sa meteorite is merong burn, ano yun? May damage over time or may slow over time habang nasa load ka ng circle, matagal ka makalabas, mas okay pa Pero anyway, yun yung skill niya, wala tayong magagawa. Nagko-comment lang ako, ibig sabihin, nagko-comment lang ako, no? Na parang mas maganda kung ganun. Or baka siguro masyado ng OP, no? Kapag ginawa nga naman nila yon, mare. Kasi malakas naman na yung wizard Pero para sa akin kasi guys, ang pinaka-OP na skill ng wizard is teleport. The best. No? Yung in-out mo, yung paggamit mo ng blink, napakalaking bagay ng blink Yun yung kinatalo ng energy MG rito sa wizard Para sa akin. Kung kalaban nyo Dragon Knight, pwede nyo laruin yung Dragon Knight Batuhin nyo ng i-full blast nyo ng unang skill. Okay? So, pag inabot kayo ng Fatal Strike, kahit na ma-freeze kayo ng saglit, hindi naman kagad makakalapit yung Dragon Knight sa inyo Pag raid niya, pwede kayong tumalon. So, parang gano'n, alam mo yun? Para sa akin, ang pinaka-OP is teleport. Anyway guys, so yun yung skill talent, no? Ng energy type na wizard. So, sana malinaw yung pagkakadiscuss ko sa inyo, no? Lalo sa mga bagong player. Pero ang agaya ng sabi ko, kung ako tatanungin, para sa akin iunahin ko yung Aurora. Para sa akin yung T3 niya is solid. Solid tong T3 na i-reset niya yung ano ng skill, no? Yung CD na parang pagkabato mo, Aurora ulit. 'Di ba? Yun yung parang sa akin lang naman, comment ko lang. So, syempre mas maganda yung feedback tayo. Anyway, guys, pag-usapan natin yung swiftness, no? Pag-usapan natin yung swiftness. Tara. Nandito na rin naman tayo. So, swiftness. Okay, class talent, swiftness. Punta muna tayo dun sa class talent bago sa skill talent. So, nandito na rin naman tayo, guys, no? Total, napakahirap nung nahiram natin to. Samantalahin na natin, i-full class review na natin kasama swiftness. Kasi ito talaga yung gusto ko makita, sa totoo lang. Yung mga swiftness na Thunderheld ang skill, dun ako namamangha sa mga player na nakikita kong ganun. Anyway, tara, swiftness.
So typical, Agi up, CC Resto malamang, tapos shield upgrade, okay? So ito yung skill niya guys. Virulent Flame. Okay, so poisons target within range. Dealing 120 damage to the enemy within 3 seconds and ignoring their defense. So parang poison arrow to guys. Yung nga lang, mas mabilis siya kasi 3 seconds lang. So 120 times 3, so parang 360% damage. Kaagad. Okay, yung poison arrow kasi ng Agile, 15 seconds yung guys eh. Medyo matagal yung damage over time nun. No, yung pagputok. So ito sa kanya medyo mabilis. Ay, teka, ulitin ko nga. Poison targets within range, dealing 120 damage to them every 3 seconds. Oo nga, parang poison arrow nga. Mali lang ako ng pagkakaintindi. Parang poison arrow, 15 seconds din siya, pero every 3 seconds yung damage over time. So parehong-pareho ng poison arrow. Ganun din siya, poison. Okay? 120%. Tingnan nga natin yung agile natin. Wait lang guys ha. So at least na habang nakikita ko yung agile ko, tingnan natin yung difference. So poison arrow, ilang percent ba? 180 guys eh. Kasi level 3 yung poison arrow ko eh. So malamang pareho lang siya. 120 rin siguro yung poison arrow na level 1 no? So 126 lang level 2 nito. So mas mataas yung poison arrow. Kasi yung poison arrow ko level 3 180 eh. Anyway, parang ibig sabihin, at least yung pala yung poison niya, ganun yung duration, 15 seconds every 3 seconds. Tara, move tayo. So, SD up, so typical, no, sa mga support type. Ayun, eto. Ship. Okay. Pulse. 6 allied players within 6 grids to the caster. Okay. Sarap sana kung makikita natin yung skill, oh. So, parang ibig niya sabihin, parang isasamon niya yung allied players. Pull 6 allied players within 6 grids to the caster. So pag malapit, kung magkakatabi kayo, tama, kung magkakatabi kayo, parang ganun yung pagkakaintindi ko eh. Pull 6 allied players within 6 grids to the caster. So ikaw yung caster eh. So 6 na ally mo ilalapit mo sa'yo, ipupull mo sa'yo eh. Lahat na malalapit yung within 6 grid na allies, yung mga katabi mo within 6 grids, mapupull mo papunta sa'yo. Pero ang tanong, anong purpose? Bakit mo ipupull papunta sa'yo? Medyo tricky, no? Tsaka hindi ko maintindihan kung ano yung essence ng skill. Kung bakit kailangan mong ipull papunta sa'yo yung mga allied mo. So, di ko gets. So, malamang baka siguro yung mamamatay na, ipupull mo sa sarili mo. or yung mga nasa loob ng skill ng summoner, baka 'di ba, baka pang kontrapero dun sa summoner na skill. Kasi yung summoner skill parang dadalhin niya yung mga kalaban sa ano eh, dun sa circle eh. So eto namang wizard, pwede niyang alisin dun sa circle, no. So yun lang ang naiisip ko, no, na essence ng skill. Kasi hindi ko magets kung bakit ipupull mo yung allied mo sa'yo. Na ang limit is 6 grids. Ibig sabihin, malapit lang sa'yo to, 6 grids eh. So, hindi ko gets guys, no? Kung anong silbi ng second skill na ship. So, ayan ko. Guys, comment kayo yung mga wizard, no? Yung mga malulupit na wizard dyan. Baka pwede, alam yun, mga halimaw na player sa mga wizard. Baka pwedeng, alam yun, comment kayo dito guys sa content natin. Kahit comment lang, no? Na malinawan lang kami kung ano nga ba yung silbi ng ship. Kasi para sa akin, hindi ko magets kung bakit ipupull mo yung mga alay mo papunta sa'yo nang wala namang ibang gagawin. Okay? Anyway, tara, move tayo. So, eto, Blizzard Mastery. So, eto, Handheld Thunder Mastery. So, ganun din, di ba? Kita nyo guys, yung handheld ang priority niya. Kasi ito talaga yung skill na the best eh. Totoo lang. The best tong handheld skill Thunder na to sa, pag ang kalaban may melee. Solid. Solid to. Anyway, so yung Venom Mastery yung pangatlo. So tara, dito na tayo sa last skill bago tayo pumunta ng skill talent. Okay, ang last skill niya is paano ba ito basahin? Oubliette. Ganon. Okay, siguro Oubliette. So correct me if I'm wrong, no? Hindi ako masyadong sure kung ganon ang pagkakabasa kanya. So yung last skill niya is Oubliette. Deals attack 130% damage to the targets within range. Okay. With a 15% chance to imprison the target
Okay. So, ikukulong niya. Parang ano, parang freeze. Ganun nga, parang stand ng ano, parang stand ng Grow Lancer. Kaso wala nakalagay kung ilang seconds. Nakalagay lang yung cooldown, no? So, malamang 1 segundo lang to. So, normally, pag hindi nakalagay yung seconds, 1 segundo lang eh. Di ba? Parang normally, ganun yung ano eh, ganun yung mga kulong, ano, yung mga kulong factor na ano, parang normally, ganun yung mga kulong factor na, ano eh. So, ewan ko lang ha, hindi ako sure guys, no? Kasi wala nakalagay na CD eh. Pero malamang, sa malamang, ganun ang ano niyan, ganun ang pinaka duration niyan, 1 segundo. Pero okay din kasi kukulong niya, no? So ganun yung pinakasilbi niya, no? I-imprison niya eh. Anyway, tara move tayo sa skill talent. So napapaisip ako guys, ano? Kaya ako nagpo-post. Napapaisip ako sa mga skill na nababasa ko eh. Ano 'yun? Parang nag-i-slow din eh. Anyway, tara. Ito yung skill talent. So, ito yung parang pinaka-poison arrow niya, no? Virulent Flame. Tingnan natin T1. Okay, damage 3.75 second at 3.75%. Ang baba, no? So, bakit? Kasi support type to eh. Kaya ganun, mababa lang yung ano niya. Okay. Dito tayo sa T2, level 5. Why Virulent Flame is in effect, reduces the target depth by 10%. So, parehong-pareho siya, guys, no? Dun sa Agile na every 2 seconds max 3 seconds. Ganun din, di ba? Agile ganun din eh. 6 seconds, no? Mawawalan ng 10% depth per 2 seconds, 6 seconds, so 30%. Parehong-pareho. Malamang yung T3 pareho rin to. Tingnan natin. T3, while Virulent Flame is in effect, increases the target's damage. Oh guys, parehong-pareho nga. Sabi ko na eh. So guys, nakita nyo naman, di ba? Parehong-pareho siya dun sa skill ng AGF na Poison Arrow. As in, Xerox copy. Parehong-pareho. So, mas mataas lang siguro yung ano ng AGF. Yung T1. Anyway, tara, Handheld Thunder tayo. Okay, damage 7.5. So, typical. T2, ito. Upon hitting the target, Handheld Thunder has a 25% chance to blind the target. Reduces their hit. Okay. So, ang ganda, no? So, mawawala na sa pwesto yung tinitira nyo nito. Tapos, mababawasan pa yung heat nila. By 2% for 4 seconds. Max 10 stacks. 2% 4 seconds. So, 10 stacks. So, ibig sabihin, 8%. Mababawasan ng 8% yung heat nila. Goods na goods, no? Kaya pala sakit nitong Handheld Thunder na to eh. So, totoo lang guys. Kaya ako hindi makalimutan tong Handheld Thunder. Ito yung ginagamit sa akin ng Wizard eh. Na nakakalaban ko, na nakakainis. Nawawala ka sa pwesto. Anyway, tara. T3 tayo. Targets blinded by Handheld Thunder deals 5% less damage. So yun nga, no, mababawasan na yung damage output mo. Tapos hindi ka pa babawas. Alam mo yun, may chance ka pang mag-miss. Ganun yung accuracy mo. Ibig sabihin, mababawasan yung accuracy mo. Tapos mababawasan pa yung damage mo. So, goods to. Goods tong Handheld Thunder, no, na skill para sa swiftness. So, ito yung last skill. Oyobliate, no? So, tara T1. So, imprison rate plus 22.5%. So, yun nga, tinaas niya na yung imprison rate. Ito na yun. So, parang, ano nga ba yung, ano niya? 17% chance eh. So, plus 22%, di magiging 39%. So, tumaas yung chance na mag-imprison. Pero, chance lang pala yun. Okay. So, chance lang pala siya, guys. Mababa yung chance niya. So, tingnan natin. Baka yung T2 niya yung mag-enhance. So, 39% na siya pag na-max nyo yung T1. So, T2. Okay. For each player imprisoned, so ibig sabihin ba AOE yung imprison? Hindi naman nakalagay Tinga. Within range eh. Maaari guys, no? Kasi sabi niya to targets. Unang-una targets, so with S. Within range, so maaring AOE. Okay, parang Pristo ng Dragon Knight na AOE, no? Okay, so yun, malinaw na. Parang AOE pala siya.
So, for each player, so ibig sabihin, kung mas maraming player na may imprison, marireduce yung CD niya ng 5 seconds. Okay, so ilan ba CD niya? So, 30 seconds. Goods, guys, no? Kasi ang baba ng, ang baba ng cooldown, eh. Okay? So, tara, T3 tayo. Obelete now hits 6 more enemies and its attack range is moderately increased. So mas maraming so lalawak yung niya. So mas marami na siyang may hit, kumbaga yung AoE niya mas lalawak. Tapos yung attack range niya medyo lalaki, moderately increased, hindi siya specific. So ano paganda sa kanya, itong T2 na sinuportahan ng T3 kasi every player eh. Ayun no, for each player. So kung mas maraming player ang mas mabilis yung cooldown. So parang sinuport niya yung T2, yung T3 niya. So goods na goods, guys, no? Yung Handle Thunder sa akin pinaka-solid dito. Tsaka itong Poison, guys, solid to. Yung Poison na to, parang Poison Arrow ang dating nito eh. So medyo nakakalito kung ano pipiliin Kasi sa tingin nyo ba, Poison Arrow, Poison ba ang uunahin nyo? Tapos yung third skill? O yung Handle Thunder tapos yung third skill. So para sa akin, alin man sa tatlong unahin nyo, goods. Pero mas the best kung Handle Thunder ang uunahin nyo. No? Ewan ko para sa akin kasi yun yung pang talagang yung itong Handle Thunder na to, guys. Grabe to, napaka-solid nito sa 1v1. Kahit sa 3v3. Pag ginamit sa inyo to ng kalaban yung Wizard, na Handle Thunder na to, mauurat kayo, promise. Mawawala kayo sa pwesto. Ano pa ba? Basta mawawala kayo sa gameplay. Yun ang pinakamagandang pan-describe. So yun, guys. So sana malinaw yung mga discussion natin sa Wizard, no? Medyo napapost ako. Actually, hindi ko masyadong na yung sarili ko sa mga nababasa ko. Pero para sa akin, sa review lang natin, ulitin ko lang, no? Sa energy, guys, yung Meteorite, okay lang siya. Hindi siya OP, no? Ang para sa akin yung OP, yung skill talent ng Aurora. Ito yung sa akin yung pinaka-OP. Kasi grabe to, kung i-reset niya yung Aurora, tapos magiging parang triple damage mangyayari nito kasi parang 3 beses niyo may babato yung Aurora eh. So para sa akin, tip ko dun sa mga magiging new player kung nakinig kayo ng simula umpisa ng review natin, or kung susuportahan nyo rin yung sinasabi ko, para sa akin, guys, mas maganda i-priority yung Aurora. Na i-T3 nyo kagad. T3, habulin nyo kagad kasi yung Aurora skill nyo, which is ilan ba damage ng Aurora? Which is 360% yung damage niya. Pwede maging double damage, pwede maging 700%. Tapos 3 beses nyo siyang maibabato. So yun ang ibig kong sabihin. Okay? So yun ang para sa akin. Aurora yung pinaka the best na i-upgrade, no? Sa magic attack type na Wizard. Tapos sa mga swiftness type naman, Handle Thunder yung ang pick ko, pero anything dun sa tatlo goods, no? Anyway, kasi pinag-uusapan natin yung kung anong uunahin nyo eh. Siyempre mamimili kayo ng uunahin nyo laging ang tawag dito, mamimili kayo ng unang uunahin nyo talagang i-upgrade eh. Hindi naman pwedeng sabay-sabay i-upgrade yun eh, di ba? Anyway, so yun, na-discuss na natin yung skills ng Wizard. Na-discuss natin yung class talent, both energy and swiftness, pati skill talent niya, no? So silipin natin, guys, yung Fluorite. Actually nakita natin kanina, so naka full fire siya, which is good din, no? Bakit maganda yung fire sa Wizard? Na magic type. Okay, na magic type, guys, specific ko, no? Maganda yung fire sa magic type na Wizard kasi maganda kasi yung Wizard na to, pang-poke, no? Alam niyo yung in and out, sinasabi ko sa inyo, sa gawa ng teleport. Maganda pang-poke. Pero kung kayo ay swiftness, parang para sa akin mas maganda yung mas maganda yung hindi rin pala, no? Kasi pag swiftness ka, hindi, re-receive ka ng damage eh. Pakikipagtangkihan kapag swiftness ka, guys, hindi mo kailangan mang-poke eh. Kasi yung Handle Thunder mo, talagang ilalaban mo ng mano-mano yun eh. Ganun ang ginagawa sa akin ng Wizard eh. So siguro mas maganda Ice kung swiftness na Wizard. No? Para sa akin, nagagandahan ako sa swiftness. Kung sakali man, no, na mag-change class ako ng Dragon Knight, magsi-swiftness ako na Wizard siguro. Para sa akin, yun yung pick ko, no?
Tapos ang tawag rito, ang ipa-priority ko yung handled thunder tsaka yung ovulet, no? So, yun ang touch ko para sa akin. So, sana malinaw yung review natin ng Wizard guys, no? Medyo mahaba rin na review natin. So, sana makatulong dun sa mga new player gagawa ng Wiz account, kahit dun sa mga old player na hindi pa masyadong kabisado yung Wizard or hindi pa nila na-open yung class talent nila. So guys, para sa inyo rin to, ano, sa mga Wizard na level 100 to 300, kung hindi nyo pa na-open yung class talent nyo guys, tsaka skill talent. So eto yon, para sa inyo to. Sana makatulong sa inyo yung review natin. Kung meron kayong comment, lalo na yung mga old player na batikan sa Wizard guys, no? Sana mag-comment kayo guys sa video natin na to ng review ng Wizard. Bigyan nyo kami ng idea, no? Pero sana na-provide ko rin yung information na kailangan ng mga new player, no? Para sa Wizard na class. So, yun lang guys. Ito yung full review natin ng Wizard, no? Na class, dalawang type ng Wizard na review natin. Talagang pinilit natin kunin yon. So, sana malinaw at meron tayong at pa-discuss natin lahat, di natin nakaligtaan yung ibang ano. So, again guys magic type siya, pero ang tawag rito, ang stat allocation niya mas mataas yung Agi. So ganun kaya mabilis yung attack speed nila. Okay? So syempre kung swiftness kayo, malamang ganito rin yung maging stat allocation nyo, mas marami yung Agi. Okay, so importante kasi yung attack speed dun sa handheld thunder na sinasabi ko. So gaya ng sabi ko, kung ako mag-change class siguro from Dragon Knight, kasi syempre pag nag-change class ako dapat range type naman, no? Kung Dragon Knight siguro Wizard the swiftness ang pipiliin ko. Okay, so yun lang guys. Zay Gabel to. S527. So, lahat ng gusto magpa-shoutout guys, no? Emi Immortal, Emi Monarch C. Drop kayo ng idea nyo rito. Guild, server name, o kung anong game ang nilalaro nyo. So, gaya ng promise ko guys, again, no? Pag umabot tayo ng 500 subscribers, magbibigay tayo ng Gcash. So, tulungan nyo ako mag-isip ng concept kung paano natin bibigyan yung mananalo. Anyway, malayo pa naman siya, no? Hindi ko naman sinasabing para sa akin lang, hinabol ko lang, no? So yun lang, Zay Gabel to, S527, AGL, Dragon Knight. Ito yung full class review natin ng Wizard. Salamat doon sa nagpahiram sa atin guys, sobrang solid. Kay Boss Dre, pre, salamat sa pagpahiram mo ng Wizard mo, napaka-solid itong Wizard mo. Sulit na sulit. Sana sa uulitin, no? Sana magpahiram sa ating magpahiram naman ng Rage Fighter. Yun na lang hindi natin nare-review guys. Okay? So yun guys, out tayo. Zay Gabel, S527, AGL, Dragon Knight, para sa topic natin ng Wiz class full review. Out tayo guys. Out.